Magsiupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Siguro alam niyo yung mga titik na K is P. Kulang sa pansin. Kaya kung mayroong problema yung isang tao, tapos sabi, bakit ibinunyag niya ang sekreto ng kanyang kapatid na nagdudruga? Tapos sabi nila, KSP lang yan. Kulang ng pansin o kulang sa pansin. May mga tao na kulang sa pansin. Kung ano-ano ang kailang mga ginagawa, magtatantrum, kung ano-ano mga ginagawang mga pasaway, o dili kaya kung ano-ano mga pag-ingay-ingay ang ginagawa. Pero hindi po ganyan ang Diyos. Lagi po tayong napansin ng Diyos. Ang salita pong pansin, salita ng ating Panginoon, ay lihakir. Pero dahil ang ating pong Ebanghelyo ay nakasulat na sa Koinoko na Griego, ito po sa Koinoko na Griego ay nagnoriso. Pero dahil na sa Latin po, anyos ko. Kaya mabasa po natin sa versikulo 44, kapitulo 19 ng Ebanghelyo natin ngayon ni San Lucas, sabi ng ating Panginoon, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ikaw, napansin mo ba? Kayo, napansin nyo ba ang pagdalaw ng Diyos sa inyong buhay? Hawakan nga nyo yung pulso nyo. Pag hawakan yung pulso nyo, pumipintig. Ibig sabihin, buhay ka pa. Nariyan pa ang Diyos. Ang Diyos ay kumakatok sa puso mo. Ang Diyos ay dumadalaw sa puso mo. Ang Diyos ay nariyan upang siya'y pansinin mo ang kanyang pagdalaw o pagbisita sa buhay mo. 24 oras. 7 araw sa isang linggo. Ang Diyos ay nariyan. Pero kung minsan hindi natin napansin ang Diyos sapagkat lalo nating binigyan ng pansin kung ano nga pangyayari sa ating kapaligiran, kung minsan atin pang pinansin ang ating kapwa-tao kung ano ang kanilang mga damit, kung ano ang kanilang mga ginagawa, kung ano ang mga sinasabi, at kung minsan kung ano pang mga salitang ating napakinggan at ito'y ating minarites o dili kaya kung anong ipinangalat natin mula sa iba't ibang tao at ating ipinopost sa social media at kung ano man ang ating ginagawa ay kuminsan hindi talaga ang tunay na pagpansin sa esensyal na sa ating buhay ng iba kundi ang Diyos. Napansin natin ang lahat liban sa Diyos. Ulitin ko po, napansin natin ang lahat liban sa Diyos. Kaya po, ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 19, versikulo 41 hanggang 44, ang ating Panginoon Hesus naglalakbay. Patungo na siyang paakyat na siya sa Jerusalem mula sa Nazareth. At doon sa isang lugar na kanya pong makita sa malayo, ang Jerusalem, mayroong chapel na po noon ngayon na tinatawag ng Dominus Flevit na chapel. Nakita niya, umiyak ang Panginoon. Tumangis ang Panginoong Hesus Nazareno. At sinasabi niya, kung ikaw ay gumawa ng mga paraan sana upang magkaroon ng shalom. Shalom, ibig sabihin kapayapaan. Pero ito'y hindi na nasa iyo. Dahil hindi mo pinansin
ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Kaya ano pong mangyari? Sa taon 70, nilusob ang Jerusalem. Ang ating Panginoong Hesus ay pinatay sa cross sa taon 30. Year 70, linusob ang Jerusalem. At tama yung sinabi ng Panginoon, walang bato na iniwan sa kapwa bato. Ang naiwan na lang yung western wall ng templo ng Jerusalem. Nagiba lahat. Dahil hindi pinansin ng tao ang pagdalaw ng Diyos upang iligtas siya. Dahil naroon na ang Panginoon, siya ay kasama nila, siya ay nagtuturo tungkol sa mabuting balita sa paghahari ng Diyos at mabuhay sa kapayapaan, at ang kanila pong gawin ay ang maayos na pakikitungo sa tao sa pamamagitan ng pagmamahalan o pag-ibig, at lahat ay mamuhay dapat sa katotohanan at katwiran, ngunit ang mga tao ay hindi ito pinansin. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain na labag sa kalooban ng Diyos. Ang mga nasa pamunuan ay nangungurakot, winaldas ang kaban ng bayan ng Israel. At ang mga otoridad pumapatay ng pumapatay at hindi na nagrespeto sa kanilang kapwa-tao. Ang mga tao naman, dahil sa kanilang kahirapan, ang kanila pong tinitingnan kung paano mabuhay. Kaya trabaho sila ng trabaho para makakain dahil wala namang suporta mula sa kaharian kung saan man sila naroon. Kaya hindi na napansin ang pagdalaw ng Diyos upang kanila pong pansinin ang itinuturo ng Panginoon na mabuting balita o ebanghelyo tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang tunay na kapayapaan o shalom ay siya maghari ng mga puso, upang ang pagmamahal ay siyang ipinapairal at hindi ang pagkawatak-watak ng tao, upang ang tunay na kapayapaan sapagkat ang Diyos ay tinanggap na sa kanilang buhay, sa kanilang mga tahanan o saan man ang tao, at tinanggap ang Diyos ng mga puso, upang ang katotohanan ay siyang ipairal sapagkat hindi na pinansin ng tao. Iwinaksi na ang mga kasinungalingan at sila ay naging matapat na. Pero hindi ganon. Kaya po natin pong napakinggan sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ni Makabeo, na kung saan ang hari na si Antiochus Epiphanes, napakalupit, ang lahat ng tao na hindi mag-alay ng susunugin na alay sa kanyang mga Diyos-Diyusan ay kanya pong ipinapatay. Pero itong si Matatias at ang 5 niyang mga anak at ang kanyang mga pamilya ay namundok dahil ayaw nilang labagin, ayaw nila na sundin ang hari, at sila ay naging matapat sa kautusan ng Diyos. Sila ay nabuhay na matuwid. Pero sa kalaunan, nasakripisyo rin ang buhay ni Matatias at ang kanyang mga anak. Ang ibig sabihin dito, ang mga masunurin sa Diyos ay pahihirapan ng mga nasa kapangyarihan. Walang ibang tinitingnan, manatili lang sa kanilang kapangyarihan. Manatili lang sa kanilang pagwasak sa buhay ng tao, sa kanilang ginagawa na hindi paggalang sa karapatan ng bawat isa, sa kanilang mga pangungurakot na ang gusto nila sila lang ang yayaman at sila lang ang kapangyarihan. Kaya ang mga gaya ni Matatias at ang kanyang pamilya ay makikita rin natin sa lipunan sa modernong panahon dahil hindi pinansin ang pagdalaw ng Diyos. Ngunit ang mga masunurin sa Diyos, ayon pa sa ating Salmo 49, ay sasagipin niyang lubos. Paano ba masagip ng Diyos
yung mga martir na. Sinasagip sapagkat sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sa pag-alay ng kanilang buhay para sa katotohanan, para sa kapayapaan, para sa katarungan, na sila ay nagpahiwatig na sila ay maging matapat sa Diyos, sila ay tinubos, sila ay sinagip, at mabuhay sila ng lubos sa buhay na ganap at ikasyasya. Hindi po mapigil ang tao sa kanyang kasakiman. Kailangan ng tao na siya ay bibigyan ng pagkakataon na imulat muli na ang Diyos ay nariyan lang, tumatawag, kumakatok sa ating buhay upang tayo ay magbalik loob, upang tayo ay babalik sa Kanya. Natin pansinin ang paglapit o ang pagbisita ng Diyos sa ating sarili o sa ating buhay. Una, sa pamagitan ng mga tanda ng panahon. Noong 1964, inilabas ng ating simbahang Katolika ang isang dokumento na tinatawag na modernong konstitusyon ng simbahan sa modernong panahon, Gaudium et Spes. Gaudium, kagalakan, at Spes, pag-asa, na kung saan sinasabi na kailangan nating pansinin ang mga tanda ng panahon. At ang mga tanda ng panahon ay siyang pahiwatig na ang Diyos ay makikita po natin sa mga pangyayari sa ating buhay. Pangalawa, sa mga nilikha ng Diyos. Ang sang nilikha ay nagpahiwatig din sa Diyos na nariyan siya, ang kanyang kabutihang loob. Kaya tayo ay kanya pong binigyan ng mga biyaya sa pamagitan ng sang nilikha. Pangatlo, atin pong mapansin, atin pong makikilala ang Diyos sa pamagitan ng ating kapwa-tao, lalo higit na yung mga nangangailangan. Kung sila ay lumalapit sa iyo, yan ang pagdalaw ng Diyos sa inyo. Pang-apat, ang Diyos ay atin ding mapansin sa pamagitan ng mga kasulatan, sa banal na mga aklat o Biblia, na kung saan kapag basahin po natin, nariyan po ang mensahe ng Diyos na dapat siyang mapansin at dapat siyang isabuhay upang tayo tumatalima sa kanyang kalooban. At panglima, nariyan ang simbahan at ang mga sakramento ng simbahan. Sa pamagitan ng sakramento ng simbahan at ang simbahan, atin pong mapansin ang Diyos. At dito sa banal na misa na isang sakramento, at hindi lang sakramento, ito yung rorok at pinakabukal ng ating pakikiisa sa Diyos. Kailangan dito sa banal na misa ay mapansin po natin, atin pong makikilala, narito po ang Panginoong Diyos, kaya dapat madama siya sa ating mga puso, atin po siyang mapansin, atin siyang mabigyan ng pagkakataon na mahalin. Siya ay atin pong lapitan sa pamamagitan ng ating mga puso at isipan upang ang kanyang presensya ay atin pong mapansin at makikilala siya. Yun pong gustong pansinin ang presensya ng Diyos dito sa banal na misa sa Santa Eucharistia. Pumalakpak nga ng malakas na narito ang Diyos, siya ay kasama natin. Dapat nasa dibdibang pananalig sa Kanya. Nataos puso tayong dumadama sa Kanya dito sa banal na misa, na kung saan sa unang bahagi na, sa liturhiya ng salita na tayo binusog ng Kanyang mensahe, atin pong ninanamnam at isabuhay ang kahulugan ng mensahe ng Kanyang mga salita at sa liturhiya ng Eucharistia, na atin pong tanggapin ng ating Panginoon as pagtanggap sa katawan ni Kristo, na siya nga ang ating Panginoon ay siyang tinatanggap, na ating isinasabuhay, ating isabuhay palagi ang Kanyang itinuturo. Yan ang pagbigay pansin sa Diyos. Yan ang pagkilala sa Diyos. Kilalanin natin siya sapagkat siya lang
ang ating buhay. Siya lang ang ating daan, katotohanan. Siya lang ang ating pag-asa. Siya ang tunay na tagapagligtas natin. Kung wala ang Diyos, wala tayo. At kilalanin natin siya sa kanyang wagas na pag-ibig na ipinamana sa atin. Sapagkat hindi man tayo karapat-dapat, namatay ang ating pong Isus Nazareno para sa atin, ipahayag lang ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Dapat tayong magbigay ng pansin sa Kanya sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.